Napakalaki na ng pinsalang idinulot ng pagtawid ng mga mambabarang dito sa kalibutan. Araw-araw may mga manananggal at diwatang namamatay. Natatagpo ang bastang iniiwan sa mga gitna ng daan o sa harapan ng mismong mga bahay, sa mga liwasan, sa mga palaruan at paaralan, sa mga katayan at palengke, sa mga aklatan at sugalan, sa mga tulaan at sayawan, sa paradahan ng mga anuwang. Wakwak ang mga tiyan, wala ng bituka at puso, at nagsisipulasan palabas sa kanilang mga mata, bibig, tenga at ilong ang mga ipis, uod, hanip at iba pang insekto na para bang mga bilanggong nakalaya sa Bartolina. Lumilipad-lipad ang mga daligmata para ilawan ang dinaraanan ni Manong Oscar at Aling Feby na kanina pa magkahawak-hawak kamay, kahit pareho silang nagpapapanggap na hindi napapansing naghahawak kamay na pala sila. Nasa likod nila ang tatlong anuwang, magkahalong kalabaw at makina, na isa sa mga karaniwang sasakyan panlupa rito sa kalibutan. Nakasakay sa pinakahuling anuwang, si Amtamlaw, na ang marami sa mga hayop dito sa kalibutan, magkasabay na alaga at sangkapan ng mga diwata at nuno. Ibinunga ang mga ito ng isang malaking ebolusyon ng mga hayop na likha sa ika-6 na bathala noong panahon ng Atak, kung kailan uminit umano ng labis ang araw, sang-ayon sa mga nuno, na isalba sa extinction ang ilang hayop dahil sa mabisang engineering ng moderno ng teknolohiya ng mga diwata noon. Mas madilim ang gabi sa kalibutan kaysa daigdig. Iyon ang natiyak ni Manong Oscar nang una siyang tumawid dito nung Pasko. 4 na araw nang nakararaan, hindi laging nagpapakita ang buwan. Walang nagtatayugang gusaling mailaw, hindi tulad sa Maynila at iba pang lungsod sa daigdig. Dito, tanging ang mga alagang daligmatang ito may katawan na buntot ng isang malmag at may balahibot pakpak ng isang kuwago, samantalang di makinang ilaw ang mga mata, ang siyang nagbibigay liwanag sa paligid at sa mga bahay-bahay. Pero narito si Feby, naisip ni Manong Oscar, at napapisil siya sa palad nito. Sapat nang narito si Feby, gaano man kadilim ang mga gabi rito sa kalibutan. Simula nang tumawid sila rito, ngayon lang nagkaroon ng development sa pagkahanap nila kina Miko at Mira. Ngayon lang, at sana nga ay gumana ang plano nila. Hindi sana sila nagkamali sa pasya nila at ginawang paghahanda. Napakalaki na ng pinsalang idinulot ng pagtawid ng mga mambabarang dito sa kalibutan. Araw-araw may mga manananggal at diwatang namamatay. Natatagpo ang bastang iniiwan sa mga gitna ng daan o sa harapan ng mismo ng mga bahay, sa mga liwasan, sa mga palaruan at paaralan, sa mga katayan at palengke, sa mga aklatan at sugalan, sa mga tulaan at sayawan, sa paradahan ng mga anuwang. Wakwak ang mga tiyan, wala ng bituka at puso, at nagsisipulasan palabas sa kanilang mga mata, bibig, tenga at ilong ang mga ipis, uod, at iba pang insekto na para bang bilanggong nakalaya sa Bartolina. Mangilan-ngilan lang ang mga diwatang nakakaalam sa totoong nangyayari. Mga nagmula karamihan sa mga angkan na noon pa nakapanalig sa angkang nuno ni Amtamlaw. Nang makilala ni Manong Oscar ang ilan sa mga ito, naisip niya kung narito kaya ang pamilyang nakasama ng mga magulang niya noong digmaan. Kung narito ba ang ligaya na madalas na ikikinuwento sa kanya ng kuya noong bata pa siya. Bakit hindi natin ito ipaalam sa lahat ng mga diwata? Mungkahi ni Manong Oscar noong una. Kapag mas alam nila ang nangyayari, mas kaya nilang protektahan ang sarili nila. Pero sinabi ni Amtamlaw na mas mahirap kontrolin ang magiging reaksyon ng mga diwata sa katotohanan. Mas malaking gulo.
Isipin mo kung alam ng lahat ng tao sa daigdig ang tungkol sa tiyanak, sabi ni Mang Oscar sa isang malalim na boses. Sa daan-daang taong umiiral, nauunawaan naman iyon ni Manong Oscar. Kahit hindi pa rin siya lubusang sang-ayon na namamatay ang napakaraming diwata nang walang kamuwang-muwang at walang kalaban-laban. Sa loob lamang ng 2 araw pagkatawid ni Miko, napakawalan na ng mga ito ang marami sa mga mambabarang gamit ang mga bago nilang barang. Sabay-sabay nilang nilusob ang 3 na siyam na malalaking yungib sa kakulungan ng mga kauri. Ngayon, tsak na hinahanap ng mga ito ang iba pang mga kulungan, pero naging mas mahigpit ang mga nuno at mga manananggal sa pagkukubli at pagbabantay sa amin na natitira. Naging mabuti ang pasya noon na hindi pagsamasamahin ng mga nabihag na mambabarang sa iisang yungib. Sa paglipas ng panahon, ay napakarami ng mga bagong barang na kayang labanan at lampasan ang mga dating ni hindi magalaw ng mga ito. Tulad nga ng panaklong ng mga bagani na proteksyon dapat sa mga lugar. Kaya napasok ng mga mambabarang ang mansyon ng mga Andres sa Batangas. At ngayon, ang mga pinagkakulungan ng mga mambabarang dito sa kalibutan. Nahalata naman ng mga nakakulong na mambabarang sa 6 na natitirang yungib sa iba't ibang panig ng kalibutan ang naging mas mahigpit na pagbabantay sa kanila. Hindi madaling itago ang ligalig sa paligid kahit pa sa mga mambabarang na kung ilang dekada na ring hindi nagagamit ng kakayahan nila. Marami-rami ring namatay sa katandaan ng mga ito na hindi nila inalis ang yungib. Sa pangamba ng mga nagbabantay na nuno at manananggal, napakanalang iyon. At magkaroon ng pagkakataong tumakas ang mga ito. May mga namamatay sa kung ano-anong sakit na hindi na pinagkakaabalahang alamin o gamutin ng mga nuno. Hinayaan nilang mga kapwa mangbabarang sa loob ng yungib ang gumawa ng paraan kung ibig nilang pagalingin ang kasama at ilibing kung kinakailangan. Pero natuklasan nilang habang tumatagal, lalong nag-aasal hayop ang mga ito. Wala nang pakialam sa itsura ang mga mambabarang. Nagpapagala-galang mga ito sa loob ng yungib ng hubot-hubad. Sila mismo ay nagsasakitan sa pag-aagawa ng pagkain, sa pagkuha ng pwestong tutulugan o mapagpapahingahan. Nang unang may namatay sa loob ng isang yungib, tininglan lamang iyon ng ibang mambabarang nang may panghilakbot. Hindi dahil sa awa na namatay kundi dahil sa pag-iisip na nakatakda ring mangyari sa kanila iyon. Nilayuan nilang bangkay na parang may sumpa silang makukuha mula roon. Bagaman magkakauri sila, walang kamakamag-anak sa mambabarang. Walang konsepto ng magulang at kapatid. Likha silang lahat ng mga tiyanak. Putik na hiningahan ng tiyanak ang nananalaytay sa mga ugat nila. Kahit pa nagsisilang-silang tulad ng ibang nilalang. Nagsisilang-silang. Isang araw may dalagitang mambabarang na lumapit sa bangkay ng unang namatay. Inamoy-amoy iyon tulad ng pag-amoy ng mabangis na hayop sa hindi na gumagalaw na usa matapos nitong sagpangin iyon sa liig. Pagkatapos inangat nito ang kamay na nanlalagkit na sa pagkakaagnas kung hindi lamang dahil sa proteksyon ng yungib, sandamakmak na uod at bangaw na sana ang nasa loob nito. Pero hindi makakapasok dito ang anumang hayop o kulisap na maaaring kontrolin ng mga mambabarang. Dinila ng dalagita ang kamay na patingin sa kanyang ibang mga mambabarang sa kaniya kinagatang palad at sinupsop pagkatapos ang laman sa mga buto ng mga daliri. Nang hinawakan niya ang ulat sa pinigtal iyon mula sa liig. Saka na nagsisugod ang ibang mambabarang papalapit sa bangkay at naghaltakan sa pag-aagawa ng mga pira-pirasong katawan ng bangkay. Nang ikinuwento ayon ni Aling Feby kay Manong Oscar, naisip ni Manong Oscar kung ano kaya ang naging reaksyon ni Miko nang datna nito ng mga kalahi na daig pa ang mambapangis na halimaw sa mga yungib na napasok nila. Pero matalino si Miko, matalino ang kilala niyang Miko. Malamang na naisip na nito ang pinaka
masamang kondisyon ng mga kauri na maaaring datnan dito at malamang din na may barang ng inihandang mga ito para ibalik sa dating pag-iisip ang mga iyon. Ngayon, hindi nila tiyak kung gaano nakarami ang mambabarang na pagala-gala sa kalibutan at namamaslang ng mga manananggal at diwata. Tansya nila ay nasa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 kasama ang mga tumawid mula sa daigdig. Pero maaaring mas marami pa ng dihamak. May 8 bagani. Napaslang ang mga ito, mga baganing kasamang tumawid ni Manong Oscar. Kahapon lamang, may isang nuno na ring napatay. Hindi namatay ang mga nuno sa pagtanda. Lalo pa nga silang lumalakas kung tutuusin. Pero maaari silang mamatay kapag pinaslang o dinapuan ng sakit. Nakitang bitbit ng 5 daligmata ang nuno, wala ng mga mata at hininga. Ang itsura ng nunong pinaslang ang inaalala ni Manong Oscar nang biglang nagdilim. Sabay-sabay na nagpikit ng mga matang pinagmumula ng liwanag ang mga kasama nilang daligmata. Tumigil sa paglalakad si Manong Oscar at Aling Feby. Pigil ang paghinga. Tumigil din sa paglalakad ang 3 anuwang. Nakaupo na rin sa likuran ng pinakahuling anuwang si Amtamlaw. Anong nangyari, Amtamlaw? Sabi ni Manong Oscar sa isip niya papunta sa isip ng nunong kasama nila. Narito nasa, subalit bago pa man matapos ni Amtamlaw ang sasabihin, ay may humugong na hangin at lumusob sa kanila. Pagkadami-daming mandarangkal, biglang patay-sindi ang mga mata ng mga daligmata na nagpapagaspas ang mga pakpak sa hangin at hindi mapakali sa kinalalagyan. Bigla naman ang reaksyon ni Aling Feby. Humaba ang dila nito at ipinukol iyon sa mga insektong target ni Manong Oscar. Kinakainan niya ang mga insekto na tulad ng ginagawa ng mga palaka o butiki sa mga ito. Pero napakarami ng mandarangkal para mapigilan niya ang lahat ng pagdaluhong kay Manong Oscar. Wala namang magawa si Manong Oscar kundi pumikit. Pumasok sa isip niya ang naging kamatayan ng mga magulang. Ganito ba yun? Pinalibutan siya ng pinakakapal-kapal na kawan ng mga kulisap. Nasaan ang mambabarang at kumukontrol dito? Si Miko ba mismo? Ngayon na ba sila totoong magkakaharap muli mula ng bahagya itong magpakita sa kanya? Dumukot ng mga bulaklak ng meligwas na bitbit niyang alipot ni Amtamlaw. Hinipan niya ang mga nadampot sa palad at binulungan ng mga dilaw na bulaklak sa sinaunang wika ng mga bathala. Umalimuyak ng hangin at umangat sa palad ni Amtamlaw ang mga bulaklak. Bumuka ang mga talulot nito at kumampay-kampay. Naging kulay kayo manggi ang mga ito hanggang makalipas ang ilang kampay ay naging ganap na mariposa ang mga melegwas. Lumipad ang mga mariposa papalapit sa mga mandarangkal at pilit iwinasiwas papalayo ang mga iyon kay Manong Oscar. Dumukot ulit si Amtamlaw ng mga bulaklak sa sisidlan at hinipan ulit ang mga iyon at binulungan pa ulit-ulit hanggang sa dumami ng dumami ang mga mariposa at halos matabunan ng mga pakpak ng mga ito ang mga mandarangkal. Nahati naman ang katawan ni Aling Feby sa bewang at tinubuan na rin ng pakpak ang likod nito. Lumipad ito papalapit kay Manong Oscar na nababalot ng mga mandarangkal na natatabunan ng mga mariposa at saka ikinampay ng pagkalakas-lakas ang mga pakpak. Halos lumipad palayo si Manong Oscar pero kasama niyang tumalsik at natulig ang mga mandarangkal na nanatiling napapalibot sa kanya. Iba-ibang direksyon naman ang itinalsik ng mga mariposa. Ang iba'y bumalik sa pagiging meligwas at nagsibagsakan sa lupa. Ang iba naman na natiling mariposa ay nagsilipad pasunod sa mga mandarangkal pero mukhang walang magawa ang mga pagwasiwas nila sa matinding pagkakapaikot ng mga kulisap kay Manong Oscar. Sa isip ni Manong Oscar, maaaring katapusan na niya. Kailangang maging handa siya. Ang totoo, handa na naman siya kung tutuusin noon pa. Noon pang nalaman niya sa kapatid kung ano sila at kung ano ang misyon ng mga tulad nila sa Santinakpan. Hindi niya maisip, di niya masilip si Aling Feby sa kapal ng mga mandarangkal na nakapalibot sa kanya.
Wala pang isang linggo, sapat na ba yun? Sapat na bang makasama kita ng halos isang linggo bago tayo tuluyang magkahiwalay? Naisip ni Manong Oscar kung ang pinakamasayang pangyayarin ba sa buhay niya ay naminahal siya noon ni Aling Feby. Kay hirap mamamaalam kapag may minamahal at may nagmamahal. Hindi. Hindi, sagot ni Aling Feby sa utak ni Manong Oscar. Sinanay ko ang sariling mabuhay noon nang wala ka. Pero narito ka ngayon, narito ka na ulit. Iwawasiwas na sana ulit ni Aling Feby ang mga pakpak niya sa mga mandarangkal na makita nilang umaangat ang mga ito sa hangin. Tangay sa loob ni Manong Oscar na ibinubuhat ng mga ito. Napatingin si Aling Feby kay Amtamlaw na bahagya ng naliwanagan ng kumukurap-kurap pa ring ilaw ng mata ng mga dalig mata. Walang ekspresyon ng mga mata ni Amtamlaw, ang mga matang nasaksihan ng mundo ng halos 1,000 taon. Kaya nalulunod ang anumang pangamba at pagkapangmangha na makikita pa ng mga nunong ilang daang taon pa lamang nabubuhay. Mga nunong iilang sanliha, salinlahi pa lamang ng mga diwata na saksihan sa kalibutan. Mga nunong ni hindi pa nakakatawid sa daigdig at hindi pa nakakaharap ang kawalang muwang ng mga tao na madalas na naghahatid sa mga iyon ng iba't ibang salot, tagutom at digmaan. Mga nunong hindi pa na pagmumuhian ng karanasan ng pag-ibig na umiiral sa mga nilalang ng mga bathala. Kahit sa mga nilalang ng tiyanak na tulad nga ng mga manananggal. Subalit pag-ibig na dahil pansamantala ay hindi nila mararanasan bilang mga nuno kahit kailan. Sa kanila, isang ideya ang pag-ibig, isang konsepto, pandamdaming na kaya nilang pag-isipan subalit hindi kayang danasin. Tulad ng kanilang namang halos immortalidad na kayang pag-isipan ng mga tao at iba pang nilalang subalit hindi dadanasin ng mga ito kahit kailan. Inilipad na nga ng mga mandarangkal si Manong Oscar. Tinangkang sumunod ng mga mariposa, subalit ng mataas na himpapawid ay nagsibalik ang mga ito sa pagiging melegwas at halos sabay-sabay na pumatak sa paligid ni na Aling Feby at Amtamlaw. Bumalik na rin si Aling Feby sa kalahati ng katawan niya habang unti-unti nang nawawalang mga pakpak sa likod niya. Sumampas siya sa isang anuwang. Tumigil naman sa pagkukurap-kurap ang mga mata ng dalig mata. Tinanaw ni Aling Feby ang halos katuldok na lamang na si Manong Oscar na itinakas ng mga mandarangkal. Parang malapit na malapit ang mga ito sa malamlam na buwan. Tama kayang ginawa natin, Amtamlaw? Bulong ni Aling Feby. Ang tama o mali ay sang-ayon lamang sa ating paninindigan. Sa ngayon, wala kayong magagawa kundi maghintay at umasang masusunod ang ating mga binabalak. Ganito palang lumipad. Naisip ni Manong Oscar at naisip niya ang mga baganing may kakayahang lumipad na kinakainggitan niya noong bata pa siya at hindi pa siya nalilitawan ng kakayahang bagani. Nang ipakita nila ng kuya niya ang kakayahan ng angka nila sa kanya, naisip niya noong pinakawalang silbi iyon sapagkat hindi niya kayang magpakitang gilas. Walang ekspektakulo na katulad ng paglipad o pagtakbo ng mabilis o pagbabagong anyo o kahit basta pagiging invisible. Madalas noon kapag sinasabi niyang nakapagbabasa siya sa isip o nakaya niyang sundan ang mga kinaroroonan ng isang tao sa pamamagitan ng isip lang. Madalas na tinatawanan siya ng mga babaeng nakikilala niya, mga babaeng tao, kung bakit noon pa man hindi siya nagkakagusto sa mga kapwa niya bagani. Hindi naman siya mapagsabihan ng kuya niya. Dahil kahit ito, wala ring nakakarelasyong bagani. Wala ring minahal na bagani. Tapos nakilala nga niya si Aling Feby noong dekada 70 pa at halos niyang ginustong sana ay makalipad din man lamang. Ngayon, kung totoo man ang kutob niya tungkol sa mga mambabarang, nasaan at sino ang kanilang reynang mambabarang kung iba pa iyon sa mismong tiyanak? Narito rin ba siya sa kalibutan? Sa bawat sandaling nag-oobserba siya sa mga ito, wala siyang matiyak.
Minsan napansin niya ang isang babaeng nagtatanod sa kanya na hindi gumagalaw ni hindi kumukurap ang mga mata. Siya na ba ang Reyna? Nang pinakamatinding disguise ng Reyna ay nagmukha siyang pinakamababa sa lahat. Minsan naman napansin niya ang isang lalaking mukhang pinakamatanda sa lahat ng naririto, kahit mukhang nasa 40 pa lang. Halos kasing tikas ni Manong Oscar sa tindig at mukhang karaniwang pinagmumula ng mga utos sang-ayon sa kilos at tinginan ng mga ito. Pero hindi rin. Marami-rami nang napanood na TV series si Mira para makumbinsing magiging ganito ka hands-on ang pinuno ng mga mambabarang. Sa isip niya, malamang nawala rito, wala pa rito. Nadarating lamang dito iyon sa sandaling pinakakailangan na ito. Sa mga ganitong pag-iisip at pag-oobserba, karaniwang lumilipas ang maghapon ni Mira. Maayos naman ang kwartong pinagkukulungan sa kanya. Mas mukhang aquarium kaysa kulungan. Nakasalaming buong paligid at may pintong salamin na wala namang kandado o susian. Ilang beses na niyang tinulak iyon sa iba't ibang oras sa araw at gabi. Pero wala. Hindi niya maitulak, pero kapag ang naghahatid ng pagkain niyang papasok o lalabas, na itulak nito iyon ng parang wala lang. Saang teritoryo nakakakuta ang mga mambabarang na ito? Nakatulog ba ako? Nananaginip ba ako? Inilipad ba talaga ako ng mandarangkal? Nasaan ang mga mandarangkal? Nakakakapit ba sila sa akin? Wala na sa mga talukap ng mga mata ko. Maari na akong magmulat, naisip niya. Dahan-dahan nga siyang nagmulat ng mga mata na kasabay halos ng pagsasalita ng isang tinig sa kani-kani sa kilalang kilala niya. Mabuti naman at nagising ka na, sabi ni Miko. Napapanaginipan pa rin ni Mira ang kakambal niya. Si Mira at Miko ay isang kakambal. Gabi-gabi o kahit sa umaga't basta't bahagya siyang napaidlip, lagi itong masaya sa panaginip niya. Sorry, wala akong nagawa. Gusto niyang sabihin, "You're gone, my beautiful boy. Wala ka na. Take a rest." Pero gusto rin niyang itanong, "Okay ka lang ba dyan? Are you now at peace wherever you are?" At gusto niyang malaman, did it hurts? Was it painful? Did you feel it when your body was torn apart? And do you miss me too? Pero bago pa man siya makapagsalita, nanguunahan na siya lagi nito at binibiro siya. Grabe sis, ang gloomy mo na naman, kailangang darkness. Death can be as shining, shimmering, and splendid as real life. Tapos lalo siyang maiiyak. I miss you so much. Tapos gigising siya. Yun ang mga laman ng mga panaginip niya. At pagising sa kanya maalala na nabihag siya ng mga mambabarang sa araw mismo ng pagkamatay ni Miro. At basta siya tumawid dito ng hindi nag-iisip, ni hindi niya nakita ang kalahati ng katawan at kakambal niya rito. Wala na at sa halip ang una niyang nakita ay ang dugo ang bangkay ng mga diwata, manananggal at mambabarang. Nakapikit siya nang maramdaman niyang palapit ang isang magdadala ng pagkain. 4 na mukha lang ang nagpapapalit-palit sa pagdadala ng pagkain niya. Dinner na ba yun? Hindi siya nagmulat ng mga mata sa pagkakasandal niya sa pader sa gilid ng kama habang nakaupo sa sahig at nakatuwid ang mga paa. Naramdaman niyang umangat ang pinto at kumabog ang dibdib niya at napamulat siya nang biglang may tila static na rumirehestro sa utak niya sa pag-angat ng pinto. Parang matandang radyo na naghahanap ng signal at may tumatawag sa kanya. Marahan, maingat. Mira! Mira! Kilalang niya ang boses na iyon. Si Manong Oscar. Mukhang nahalata nang naghahatid ng pagkain ng pagkagulat sa mukha niya. Napatingin ito sa kanya bago ito sumulyap sa pinto. Nadahan-dahan na noong pasara. Tumigil ang static sa pagsasara ng pinto. Bumalik ang tingin sa kanya nang naghahatid ng pagkain. Babaeng mambabarang mukhang nasa early 20s pa lang. Tinitigan din ito ni Mira. Tulad ng pagtingin niya rito nitong mga nagdaang araw. Nanunumbat na tingin, naghahamong tingin. Tulad dati nakikipagtitigan sa kanyang babae
Pero blanko ang tingin nito, walang kahulugan. Tila ni hindi maunawaan ang paghahamon niya ng titigan. Ipinatong nito sa mesa sa tabi ng kama ang pagkain. Humakbang ito papalapit sa pintuan. Nag-aabang si Mira sa muling pag-angat ng pinto pero hindi siya nagpapahalata. Nakatingin pa rin siya sa babae. Pag-angat ng babae sa pinto, bumalik ang static at ang boses ni Manong Oscar. Narito na ako, Mira. Mira. Paulit-ulit ko ito hanggang marinig mo, Mira. Mira, narito na ako. Mira. Nakita ni Mira na paglabas ng mambabarang ay hinila nito ang pinto pasara. Sa halip na basta iwan para kusang magsara, mabilis na kinausap ni Mira si Manong Oscar sa isip bago tuluyang lumapat ang pinto. Manong, I'm here. Find me, Manong.